Ilang araw na lang at ilang gabi na lang, Pasko na. Marami na naman tayo mga kababayan ang hindi makakauwi sa araw ng Pasko. At isa na ho ang inyong manang na hindi na naman makakauwi sa araw ng Pasko. Diba ang lungkot lang? Hey guys, it's me again, ang inyong manang dabing family. So, kumusta ho kayong lahat? No? Sana ho, nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Ano? So, 'di ba, parang sulat lang. Alala ko tuloy nung kabataan ko, no? 'Di ba, kapag nagsusulat tayo ng mga love letter noon, yan ang ating bungad na pangungusap dun sa ating sulat, no? Kung nalalapit na ang Kapaskuhan. So, ito na naman ho si manang ninyo. As usual, hindi na naman makakauwi, o 'di ba nga? So, kayo din ho ba, hindi rin makakauwi? Sa tagal ko na ho dito, sabi ko nga, 9 years na ho ako dito, hindi ko man lang ho naranasan na magpasko sa atin. Palaging dito ako nagpapasko. Kasi kapag ka umuwi ho ako, itinataon ko yung holiday season ng aking mga amo, no? Buwan na kung saan iwala ho silang trabaho. At ang buwan na ho yan ay Agosto. So, mga July pa lang, August or September, pwede ka doon na magbakasyon. Bagamat hindi ko nasubukan na magpaalam kung bakasyon sa araw ng December. Pero alam ko na rin ho kasi mga busy yung aking mga amo. So, kailangan na nandito ako. Lalo na, no? Sabi ko nga sa inyo, yung aking mga amo tumatanda na talaga. As in, matanda na talaga sila. Kaedad ho sila ng aking mga magulang. 84, no? Mas matanda yung mga amo ko ng 1 taon sa aking mga magulang. So, 84 rin na yung mga amo ko, 83 naman yung aking mga magulang. O, di ba nga? Kaya, yun lang. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Trabaho. Total naman, meron naman social media na kung saan may komunikasyon naman tayo sa ating mga pamilya sa Pinas. So, mabuti na lang talaga, meron ho yung ganito na kahit anong oras mo sila, pwede mo silang tawagan, di ba? Na kahit anong oras, pwede mo din silang makita. Instant na. Di ba? Kahit papaano, inalilisen yung pagka-homesick mo dito sa ibang bansa. So, malaking tulong ito. Itong meron ng gadget, kumbaga meron ng mga cellphone, laptop, na pwede natin na magamit sa ating pamilya. So, kaya ganun pa man, kahit hindi tayo makauwi sa araw ng Pasko, talaga kung ganun. Diba? Sabi nga, sacrifice. Sakripisyo talaga. Tsaka isa pa ho kasi, ang hirap na umuwi. Kapag ka alam mo na nasa bansa ka, na mababa lang yung sweldo. Isa na ho dito sa Cyprus, mababa lang ho yung sweldo ng isang kasambahay. Diba? Sa mga hindi ho nakakaalam, nasa 400 euro pa rin ho. Pero hindi ko lang alam sa mga ibang agency, sabi nila, nasa 460 na. O diba nga, tumaas naman ng 60 euro. Pero kami sabi ko nga sa inyo, 9 years na ako, pero 400 pa rin po yung aking sinusweldo sa aking mga amo at wala hong increase yun. Diba? Saklap lang. Pero okay lang. Diba? Kasi itong sinusweldo ko naman, kapag kadyan ako sa Pinas na magkatulong, hindi ko kikitaan yan ng 1 buwan. So, pagka mataas yung palitan ng euro, tumataginting naman na, lalo ngayon, ang taas-taas na ng palitan, diba? Nasa 68 point something yung palitan ng euro, o diba nga, malapit nang mag-70. So, pagka ganyan na tumataas yung palitan ng euro, kami ho'y natutuwa. O, diba? Kaso nga lang, syempre, ang impact dyan sa ating bansa ay bumababa yung ekonomiya natin. Alam nyo ba na maibahagi ko lang nagkakasya naman ho yung 400 euro na aking sinusweldo dito. At take note, may pagyayabang ko to. Di ba nga? Di ba may ganun si manang ninyo na kahit alam nyo ho ba na mag-isa lang ho si manang nyo na kumakayod. So, hanggang ngayon, sa loob ng 9 na taon, hindi ho nagtatrabaho yung aking asawa. O di ba nga? Siyempre, kapag napanood nyo nito, huwag nyo namang ibash yung aking asawa. Meron naman ding araw na nakakapag part-time naman siya, ika nga. Pero, once in a blue moon nga lang. Pero, di ba? Okay na din yun, di ba? Sabi ko nga sa inyo, naaalagaan naman ho na mabuti yung aking mga anak. Nababantayan niya sila. So, di ba? Ano pa bang hahanapin ko? Kesa naman sa mapalayo siya, magtatrabaho siya, wala naman mag-aalaga sa aking mga anak. Di ba? Di mas mabuti na lang siya. Ang importante, hanggang ngayon, intact kaming pamilya. Hindi rason yan na kakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan about sa kung sino yung may trabaho at kung wala. Importante, po-provide ko naman yung pangangailangan nila. At talagang nagkakasya naman. Kaya salamat talaga ako sa Panginoong Diyos. Dahil sapat naman ho yung aking sinusweldo ho dito sa Cyprus bilang kasambahay. Iba pa kasi yung sweldo ko dun sa aking mga amo at meron din ho kasi akong sinusweldo dun sa kanyang anak. So, may dagdag ika nga. Diba? Kapag pinagtatrabaho ako ng kanyang anak na babae,
ano yon, another sweldo. So kahit pa paano, yung 400 euro ay hindi ho ako doon nag-i-stick. So sabihin na natin, nasa 500 plus, ganon. O, diba? Kasi pag nagtrabaho ako doon sa anak ng aking amo, alam nyo ho ba, per ora ho yan. Bagamat hindi ganon kalaki. Kung ikukumpara mo doon sa mga ibang nagpa-part-time, ang isang oras kasi nila is 7 euro. So, ako naman, simula't simula, hindi rin tumataas. Nasa 5 euro pa din hanggang ngayon yung aking, di ba, per ora ko dun sa anak ng aking amo. Pero ganun pa man, sabi ko nga, pasalamat na lang ako kasi kapag pinagtatrabaho ako dun sa anak ng aking amo, alam niyo ho yun, binabayaran ho ako. Malaking tulong ito sa akin. Dahil kung tutuusin, yung 400 euro no, na sweldo ko dun sa aking amo, sa 3 anak ko, asawa ko, ay hindi po yun sapat. Dahil una, nagkasabay yung aking 2 kolehiyo nung nag-aaral, pero pasalamat ho at tayo ngayon kasi nga nakatapos naman na yung isa kong kolehiyo, no? Yung aking anak na panganay. So 4 years course din yun. So, di ba? Kaya kung iisipin ko talaga, paano ko napatapos yung aking anak na bagamat ganito yung sweldo ko. Pero sabi ko nga hindi. Kasi meron nga akong extra dun sa aking mga amo. Kaya kahit pa paano, sabi ko nga talagang nagkasya naman siya. O, diba? Pero kapag ka 400 flat lang at wala akong part-time dun sa anak ng aking amo, malamang naku, magkakaroon ako ng utang, no, sa ating mga kababayan, maaaring ganun, no, kaya sa aking mga amo. Kasi hindi talaga yun sasapat. Lalo't 2 yung kolehiyo ko noon, tapos isang high school, no. So, ganun lang. Pero pasalamat talaga ako kasi yung aking sinusweldo dito, bagamat mababa lang, sabi ko nga sumapat naman sa pangangailangan ng aking pamilya. At pasalamat po tayo, hindi ho tayo nakakautang. So, bagamat walang masama na mangutang ka, no, basta ang importante, nagbabayad ka, yun. May iba naman tayo, no. Kapag ka dito ka kasi sa Cyprus, kahit na gustuhin mo man na umuwi sa mga ganitong buwan, no, yung araw ng Kapaskuhan, ang hirap, lalo na kapag ka yung araw na yan, yung buwan na yan, ay mataas ho yung pamasahe. At hindi ibig sabihin na kapag ka nagbakasyon ka, ay libre nila amo. Bagamat, mga iba, nililibre ng amo. Pero karamihan ho dito, ikaw ang magsusulder ng iyong pamasahe. O di ba magkano na yung pamasahe ngayon? Nasa 1,000 na euro o 1,000 euro plus. Magkano na yun? Back and forth, ha? Kaya kapag gusto mong magbakasyon, mag-umpisa ka na mag-ipon-ipon. Sabi ko nga, mangilan-ngilan ho yung mga amo dito na ililibre ka sa pamasahe. Kaya pasalamat na lang ako nung last na umuwi naman ako, nilibre ho ng aking amo. O, di ba? Matakin nyo naman, 5 years kasi ako noon na hindi nakauwi. Kasi, di ba, nasabay noon yung mahirap umuwi. Kinapalan ko yung mukha ko, no, sa aking mga amo at sinabi ko sa kanila, kapag ililibre ho ninyo ako, kayo ho ang magbabayad, sabi ko, malaking bagay ho sa akin kasi mahal ho yung pamasahe papunta pabalik. Good news din naman na nung sinabi ko yon, ipumayag naman sila. Kasi siguro naisip din nila na 5 taon ba naman na hindi ako nakauwi. Kasi yun ang problema ko dito sa Cyprus, mga amo talaga, karamihan talaga sa mga amo, ay nako, hirap na kahit sabihin mo, wala, shoulder mo, pamasahe mo, pag-uwi mo, pagbakasyon mo. Ganun ho dito. Dito naman ho, hindi ho pare-pareho yung sweldo ng bawat isa dito. Pero nakakalungkot lang ho, sabi ko nga, na meron pa din ho na nasa 300 plus, no? Rate pa noon, salary pa noon ng mga ilan nating mga kababayan. Meron pa rin nagsusweldo ng ganito kababa dito sa Cyprus. So, di ba, hindi ho talaga pantay-pantay ang pag-iisip ng mga employer. Pero alam nyo may mga kababayan ho tayo dito na sumusweldo ng 1,000. So, kaya sa mga nagbabalak na magpunta ho dito, na magtrabaho bilang kasambahay, sabi ko nga sa inyo, ipag-isipan ho ninyong mabuti na kung desidido ba kayo na dito talaga. Bagamat maganda ho dito, sa totoo lang, no? Ugali ng mga employer dito, kahit papaano, maganda. No? Ang ilang problema nga lang sa kanila, meron ho sila yung ugali na may pagkakuripot. Pero bagamat, sabi ko, hindi naman lahat. So, meron din galante. Talagang swertihan lang. Talagang yan yung talagang term. At ang masasabi ko lang, ang pag-abroad ay mahirap ho na trabaho kapag ka naging kasambahay ka dito sa abroad. Kaya kailangan mong may baong lakas ng loob, tibay ng loob. Hindi po pwede dito yung sensitive. Mapagpasensya ka, hardworking ka, may mga qualities na magaganda, ika nga, para makakatagal ka dito. O matatapos mo man lang yung 2 taon na kontrata mo dito sa ibang bansa. So, kung ikaw, good luck. Good luck sa'yo, kabayan, sa iyong pag-abroad.
So hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na pagbablog, ito po muli ang inyong manang dabing. At huwag ho ninyong kalimutan na magkomento dyan sa baba, mag-like at mag-subscribe. So marami pong salamat sa inyo. Bye-bye! Love mo chup chup. God bless you all guys. Bye!